Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, ilang beses pwedeng manganak yung mga inahing baboy bago po natin palitan? So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pag-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po kung ilang beses ba pwedeng ipaanak ating mga inahing baboy bago po natin palitan. Based po sa aking experience po mga kaibigan sa pag-aalaga ng mga inahing baboy, nung una po ako'y yung unang inahin ko pong inalagaan, yan po ay umaabot po ng siguro na sa 9 to 10 times na panganak bago ko po sila pinalitan. Ang akin kasi pong batayan kung kailan ko po pwedeng palitan yung kay mga inahing baboy ay doon po silang tinatawag na piglet production. Kung marami pang biik ang kanyang inaanak ay hindi ko pa po sila pinapalitan. And then depende din po sa nutritional status ng kanilang mga biik. Kapag sila po nanganak ng malalusog pa yung mga biik at saka marami pa yung inaanak ng mga biik, ay hindi ko pa pinapalitan yung mga inahing baboy na iyan. Kaya sila po umaabot ng 9 to 10 times po mga kaibigan. Siguro kapag hindi ako tinamaan ng bagyong Odette noong mga panahon na iyon, hindi ko pa siguro yon papalitan yung mga inahing baboy na yon. Kasi nga po, nang dahil sa bagyo, nagkaroon sila ng trauma, nagkaroon sila ng pagkaiba ng kanilang behavior dahil po sa bagyo na Odette. Kaya napilitan po akong pinalitan yung mga inahing baboy. Pero nung una talaga, nung wala pang bagyo, mayroon pong mga inahing baboy ko po na umaabot ng 9 to 10 times na nanganak. Basta, ang inoobserbahan ko lang sa akin pong experience is unang-una yung kanyang piglet production. Kung marami ba, kung 10 pataas pa. And then, yung nutritional status ng mga biik, kung malulusog po yung kanyang mga biik po mga kaibigan. Kapag marami pang biik na ipinamanganak yung mga inahing baboy at saka malulusog po yung mga biik ng kanyang ipinamanganak, wag nyo munang palitan yung mga inahing baboy na yan. Kahit na medyo may edad na. Kasi po, mas magandang mag-alaga o mas magandang mag-uruga ng bata yung mga inahing baboy na mas may edad kumpara po doon po sa mga dumalagang baboy pa lang. Kasi yung mga may edad na po ng mga inahing baboy, sila po ay sanay na po doon po sa pag-alaga ng mga biik. And then, yung mga may edad na po ng mga inahing baboy din po mga kaibigan, bihira na pong magre-reheat yung mga ganyan. Kasi after po natin nabulugan yan, automatic na po yan na mabubuntis. Kasi po yung system po ng kailang katawan na after walay, sila po yung maglalandi, kapag sila po yung naglalandi, nagsanding hit, atin pong pinaiay, yan na po yung kanilang sistema. Hindi na po yung mag-a-adjust. Kumpara po sa mga dumalaga at saka mga unang panganak pa lang, ay mahihirapan po kayo doon po sa behavior ng mga inahing baboy nyo, doon po sa kanyang pagre-reheat, kasi unang beses pa lang. So kumpara po sa mga may edad na po mga kaibigan, ay hindi na po kayo mahihirapan sa mga inahing baboy na yan. Kapag yan po yung mga anak, kahit na hindi nyo po bantayan, ay wala pong problema. Kasi sanay na po sa mga anak na mga biik. At saka, ito po ay kailangan pong inaaruga po ng maayos po mga kaibigan. Basta ito lang po ang inyong tandaan. Bago po kayo magpalit ng mga inahing baboy o bago po kayo magkal ng mga inahing baboy, unang-una, ang inyong pong batayan ay piglet production, kung nasa 10 pataas pa. At saka, yung piglet nutritional status, kung malulusog pa yung kanyang mga biik na nasa 10 pataas, ay wag nyo nang palitan yung mga inahing baboy na yan. Pero kapag naobserbahan nyo po sa mga inahing baboy nyo na siya po nanganak ng mga 10 pababa na, and then yung kanyang mga biik po ay medyo payat, kahit na bata pa yung mga inahing baboy na yan, palitan nyo na. Kasi po hindi po maganda yung kanyang piglet production po mga kaibigan. Mas maganda talaga sa ating mga inahing baboy na marami po yung kanyang piglet production at saka malulusog po yung mga biik po mga kaibigan. So yan ating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung kailan po natin pwedeng palitan yung mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye!